morning! Magandang umaga! Magano tayo kasi yung kamatis na tutumba, kailangan lagyan ng tukod. Ayan po, nilagyan natin ng tukod kasi natutumba siya. Wow! Dito ulit tayo sa ating mga punla. Mabuti naman wala ng ulan. Hindi na ganun ka ang ulan ngayon. Kaso malinsangan talaga siya sobra. Kaya dinalaw ko yung ating punla ngayon. Malay natin, pwede na siya lang ilipat. Pero yung suha at saka yung tawag nito, rambutan, kailangan muna nilang palakihin. Ang inaano ko, yung kailangan ng ilipat siguro natin for mga ilang araw pa, yung patola, upo, at pipino. Kaya nga, oh, tingnan. Sobrang silan. Alam niyo, sa totoo lang, masilan talaga ngayon mag-tanim, lalong-lalo magpunla. Kasi maulan talaga siya, as in. Maulan. Kaya kailangan mo talagang tiyagaan. Mabuti may punlaan dito si bayaw ko. Kaya nagpasalamat na lang din ako. 'Di ba? Kasi sa ano niyang ganyan. Kaya tingnan nyo naman. Madam, ano na siya. Masigla na. Hindi sila nauulanan. Kailangan natin abunuhan. O, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Masarap ang buhay talaga dito sa bundok, lalong-lalo na kung sanay ka mamuhay dito. Partida po, galing abroad si Founder Ann. Galing po ako ng Dubai, Saudi at Jeddah. Tapos sa Hong Kong. Nag for good na kasi po mayroon ako napatunayan na pag-graduate ko yung aking anak at ngayon po ay nag-aaral na. Kaya mas pinili ko po na makasama sila habang may panahon tayo. Maiksi lang ang buhay, hindi natin alam kung hanggang saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Kaya mas ginusto ko na dito na lang po sa Pilipinas at makasama ko yung aking pamilya. Hindi mo naman hinangad na yumaman. Ang hinangad mo, masaya at tahimik at may kapayapaan na nandyan sa gitna natin, si Papa God na nag-guide din sa atin. Ang sa akin lang po, gusto ko po makasama ang aking pamilya, especially po ang aking mga anak. Kasi more than 16 years po ako sa abroad. Wala po akong ibang ginawa kundi abroad, bahay, yun lang. Minsan, pag straight ka pa ng 6 na taon, month lang sila makakasama. Kaya mas ninais ko at pinili ko dito sa Pilipinas na mag-stay. Hindi ko po hinangad na yumaman. Dahil ang ating pag-asinso, hindi naman po yan siguro paligsahan. Di ba po? Maraming salamat.
kailangan nating diligan. Grabe, ang silan. Pakunti-kunti lang kasi, baka malunod. Mas lalong masira. Sayang. O, diba? Ganun lang. Maging masaya ka sa bawat hamon ng buhay mo. Hindi yung nakikipagkompetensya ka sa bawat may umaasinsong kamag-anak mo o ibang tao. Tama po ba? Ingat po. God bless. Bye-bye. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa kung anong mayroon sa iba. Dahil wala pong paligsahan ang pag-asenso ng buhay ng isang tao. Kundi po, unti-unti po yan, by process po natin makakamit ang pag-asenso natin. At ramdam natin yon at nararamdaman natin yon sa pagising pa lang natin sa araw-araw sa umaga. Process na yon para po sa bagong umaga at bago na namang pagsubok sa buhay natin. Sana po magmahala na lang tayo. Huwag po tayong makipagbangayan pa sa kung anong mayroon pa sa social media. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano pa yung mga ipinaglalaban. Kasi sa totoo lang, maiksi lang ang buhay natin. Kung bakit kailangan natin maging masaya. Hindi natin alam, bukas makalawa, wala na tayo sa mundong ibabaw. Kaya maiwan tayo ng kabutihan at higit po sa lahat, pagmamahal, respeto sa ating kapwa. Yan lang po yung ating masasabi sa lahat-lahat po ng nangyayari ngayon. Pero hindi ko pa rin po inalis sa sarili ko. Ako po ay isang kalingap na reactor. Parang kumbaga, laylo lang muna tayo kasi nga po, magulo na po ang mundo ng social media. Diba po? Ang basta sa akin, nag-i-enjoy ako ngayon sa kung anong mayroon ako. Nag-i-enjoy ako sa pagiging simpleng buhay ko. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan para yumaman ka o umasinso ka o sa kung anong mayroon sa iba. Dahil tayo po ay may kanya-kanyang libro kung paano natin dalhin ang buhay natin para umasinso. Magandang umaga and maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating mga ina-upload.